Umupo ka sa labas. Amoy lupa ka. Sigaw ni Celeste habang itinuturo ang pinto sa harap ng madungis na matandang lalaki. Napatingin ang lahat sa bangko. Isang matanda, alambre ang tsinelas, sugatan ng tuhod, nanginginig ang kamay. Baka nakaw pa yung card mo. Bulong ng teller na may halakhak. Walang tumulong, ni isa, hanggang sa isang lalaki sa dulo ng pila ang tahimik na yumuko sa matanda. At kasunod noon, isa-isa silang nagsiyukuan. Naginig ang tuhod ni Celeste. Sino bang matandang yan? At bakit biglang lumuhod sa kanyang anak ng may-ari ng bangko? Sa ilalim ng tindi ng sikat ng araw, isang matandang lalaki ang mabagal na naglalakad papunta sa pinto ng isang kilalang bangko sa sentro ng lungsod. Ang pangalan niya ay Benito Reyes, mas kilala bilang Tatay Ben sa kanilang barangay. Pawisan, may putik sa laylayan ng pantalon at ang tsinelas niya isang pares ng lumang goma. Tinalian lamang ng alambre para hindi tuluyang mawasak. Bitbit niya ang isang kupas na sobre at ang kanyang government-issued cash card. Malinaw sa kanyang isip ang dahilan kung bakit siya naroroon. Kailangan niyang i-withdraw ang buwanang pensyon para madala sa ospital si Tutoy. Ang batang inampon niya mula sa lansangan. Nakasalukuyang inuubo, nilalagnat at halos hindi na makakain. Paglapit niya sa entrance ng bangko, napahinto siya sandali. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang tuhod, hindi dahil sa takot, kundi sa gutom at pagod. Pero pinilit niyang huminga ng malalim. Pinunasan ng manggas ang pawis sa noo at pumasok. Good morning po. Mahinang bati niya sa guard. Ngunit ang tanging tugon sa kanya ay isang mataas na kilay at mabilis na silip sa kanyang itsura. Bago pa siya makalambas sa lobby, may bumulong. Uy! May pulubi na naman. Amoy lupa, grabe. Tingnan mo yung tsinelas oh. Alambre. Tila hindi siya tao sa paningin ng mga nandoon. Kahit ang aircon sa loob ng bangko ay tila lumamig pa lalo nang pumasok siya. Lumapit siya sa isang teller na babae na nakangiti kanina sa isang customer. Pero biglang nag-ibang anyo nang siya na ang humarap. Iha, pwede bang magtanong? Paano po ba mag-withdraw gamit ito? Sabay abot ng cash card at ID. Pero ang tugon ng teller ay may halong pagdududa at pag-aalipusta. Card mo ba talaga to, Lolo? Hindi po kasi basta-basta nagbibigay ang bangko ng serbisyo sa mga hindi marunong gumamit niyan. At teka lang lumingin ito sa kabilang teller at pasimpleng nagbulong. Baka scammer o magnanakaw pa to. Tumawang kasama niya. Tila wala silang pakialam sa damdamin ng matanda. Hindi pa siya tapos magsalita nang may isang babaeng may suot na high heels at may nameplate na Cel Valenzuela, branch manager, ang lumapit. Ano tong kaguluhan na to? Tumingin sa kanya si Celeste mula ulo hanggang paa. Sinipat ang kanyang maruming tsinelas, kupas na polo at gusot na sobre. Hindi po kayo pwedeng magtagal dito. Umupo ka sa labas. Amoy lupa ka. Pasigaw niyang sabi habang tinuturo ang pintuan sa labas. Napatingin ang mga customer. Biglang tumahimik ang buong bangko. Ang mga tao sa pila na kanina'y nakangiti at abala sa mga cellphone nila ay napatingin kay Tatay Ben na tila isang masamang elemento. Wala ni isang lumapit o nagtanggol. Pero anak ko po, kailangan po siyang dalhin sa ospital. Hindi ko po alam paano gamitin to. Kailangan ko lang sana ng tulong. Nanginginig ang tinig ni Tatay Ben, ngunit pinutol siya ni Celeste. Baka nga hindi mo yan card Mamumulubi lang ang itsura mo. Saan ka pa kukuha ng account? May isang gwardyang lumapit at sinenyas ang ilabas na ang matanda. Pero bago pa siya hawakan, may isang boses na narinig mula sa dulo ng pila. Miss, teka lang po. Isang lalaki na naka-business casual ngunit simple ang pananamit. May suot na relo pero walang yabang ang lumapit. Ito, si Rhea. Tahimik siya nakamasid kanina pa.
Lumapit siya, nilapag ang hawak na envelope sa counter at tahimik na yumuko sa harap ni Tatay Ben. Pasensya na po, Tay. Wala po kayong ginagawang masama. Laking gulat ng lahat. Isa-isa, parang domino, ay may mga sumunod na customer sa ginawa ni Rhea. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa 5 tao ang sabay-sabay na yumuko sa matanda bilang paggalang. Nabigla si Celeste, nanlamig ang kanyang katawan. Hindi niya inaasahan ito, lalo na nang napansin niya kung sino ang isa sa mga nakayuhong lalaki. Siya yung anak ng may-ari ng bangko. Bulong ng isa sa mga tellers. Biglang nag-ingay ang mga cellphone. May kumuha na pala ng video ng buong pangyayari. Nagpaikot-ikot ito sa social media. Sa video, makikita ang ipinahiya ng branch manager ang isang amoy araw at pawis na matanda. Na sa bandang huli, pinagkaguluhan ng respeto ng mga customer. Hindi alam ni Tatay Ben ang gagawin. Nakatulala siya. Hawak pa rin ng sobre. Habang ang mga tao ay umuyuko sa kanya. Mula sa pang-aalipusta, ngayon ay tila may isang maliit na himalang nagaganap. Mula sa mainit na pagkakahiya sa loob ng bangko, dumiretso si Tatay Ben sa labas. Tulad ng mga mata ng bagyo na lumagpas, hindi pa tapos ang unos sa kanyang dibdib. Kung ang loob ng bangko ay malamig at mapanghusga, ang labas naman ay mainit at malupit. Pero sa pagitan ng dalawang mundong iyon, ang puso ni Tatay Ben ay basag na basag. Umupo siya sa sementadong bangko sa harap ng isang convenience store. Nakayuko siya. Nanginginig ang kamay habang mahigpit na hawak pa rin ang kanyang envelope at cash card. Na tila ba ito'y lifeline na kahit pinagsarahan ng bangko ay ayaw pa rin niyang bitiwan. Ang mga mata ng mga taong dumaraan ay tila may bigat. May ilang huminto at tumingin. Iba ay umiwas ang tingin. At ang ilan, tila kinukumpirma ang balita ang kumakalat online na may matandang pinahiya sa bangko, pinagtabuyan, tiningala ng lahat. Ngunit sa kabila ng panandaliang pagyuko ng mga tao kanina, ngayon ay balik normal na muli ang mundo. Mabilis na itong nakalimot, pero siya, hindi makakalimot. Pumikit si Tatay Ben. Habang nakapikit, muling bumalik sa isip niya ang bawat salita ni Celeste, ang mapanghusgang tingin ng mga teller, ang pagtawa ng mga empleyado at ang tila parang pang-uusig na katahimikan ng mga customer. Hindi ka mukhang may account dito. Mamumulubi lang ang itsura mo. Umupo ka sa labas, amoy lupa ka. Hindi lang katawan niya ang pagod, pati ang puso at pagkatao parang gumuho. Sa loob ng bangko, kahit pa nakayuko na kaninang ilan, may mga natitirang tingin na hindi mapawi ni respeto, kundi ng chismis. Ang OA naman kasi nung matanda, bulong ng isang customer habang inaayos ang kanyang bag. Bakit hindi na lang siya pumila ng maayos at di kaya nagsapatos man lang? Sabat pa ng isa. Kung ako si Ma'am Celeste, ganun din ang gagawin ko. Nakakahiya kayong papasok dito ganyan ang itsura. Ang ilang empleyado ay nagkukumpul-kumpol sa pantry. Nagka-issue na naman ang branch natin. Ani ng isa. At ang daming nag-record. Buti pa si Rhea, tahimik lang pero parang may alam. Si Rhea ba yung lumapit sa matanda? Oo, nakayuko pa nga sa harap niya eh. Parang sinasamba. Hindi nila alam ang ginawa ni Rhea ay hindi dahil gusto niya magpasikat. Ito'y pagrespeto sa isang matandang tinapakan ng sistemang dapat ay naglilingkod sa kanya. Samantala si Rhea ay tahimik lang na nakaupo sa loob ng kotse sa parking lot. Pinanood niya sa kanyang cellphone ang video na kinuha ng isa sa mga customer na ngayon ay nagte-trending na. Sa video si Tatay Ben binastos. Si Celeste sumisigaw. At ang mga tao unay nanihimik. Pero kalaunan ay yumuko. Ngunit alam ni Rhea, hindi sapat ang pagyukong yon para burahin ang nangyayaring sakit. Hindi sapat ang viral post para hilumin ang hiya. Tiningnan niyang muli ang larawan sa kanyang petaka. Isang luma, kupas na litrato ng kanyang ama na iniwan ng sistema ring malupit at walang pakaalam. Kaya nang makita niya si Tatay Ben kanina, hindi lang siya naawa, nagalit siya. Galit hindi sa mga tao, kundi sa sistemang inuuna ang damit kesa dangal. Itsura
kesa intensyon at bango kesa pangangailangan. Sa kabilang banda, si Tatay Ben ay naglakad pa uwi. Mabagal, mas mabagal kesa kanina. Dala ang kapirasong dignidad na pinagkaitan at bitbit pa rin ang card na wala pa ring laman sa palad niya. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng tanong ni Tutoy na mahina na ang boses. Tay, nakuha niyo na po ba yung pera? Hindi agad nakasagot si Tatay Ben. Pinilit niyang umiti. Nilapitan niya ang bata. Inalis ang bimpo sa noo nito at hinalikan sa noo. Hindi pa anak, bukas pa makukuha na natin. Sabi nila, ayusin ko lang daw ang ayos ko at babalikan ko. Okay lang po, tay. Bulong ng bata. Kahit walang gamot, basta po kasama ko kayo. Napapikit si Tatay Ben. Pinipigil ang luha. Hindi niya masabi na hindi ang itsura niya ang dahilan kung bakit hindi siya pinagbigyan, kundi ang paniniwalang wala siyang karapatang maging nandoon. Hindi siya pulube. Isa siyang dating guro. May diploma, may ID, may puso. Pero sa araw na ito, isa lang siyang dumi sa bangko na may marmol. Mula sa likod ng pila sa bangko, si Rhea Santiago ay tahimik na nakamasid, habang ang mga tao ay abala sa panlalait at panonood ng eksena kay Tatay Ben. Siya hindi nanunood bilang tagapanood, kundi bilang taong may dalang sugat sa puso na muling napunit. Nakita niya kung paanong tinaboy ng mga mata ng tao ang matanda. At lalo niyang nakita kung paanong pinatigas ni Tatay Ben ang kanyang muka. Pilit kinikimkim ang kahihiyan. May kirot sa puso ni Rhea. Ang eksenang iyon ay para bang muling pinapanood niya ang ama niyang pinahiya sa barangay hall noon dahil sa kanyang pananalita at itsura. Marumi raw, hindi marunong. Walang pambili ng barong kaya hindi pinapasok sa seremonya ng anak. Kung ang respeto lang ay base sa amoy, damit at tsinelas, sinong tunay na marumi? Tanong ni Rhea sa sarili habang pinapanood ang matandang palihim na pinapalayas ng lipunan. Habang siya'y tahimik sa sulok ng kanyang opisina kinagabihan, hindi siya mapakali. Inalala niya ang mga mata ni Tatay Ben. Mapurol, ngunit puno ng pagmamakaawa. Hindi para sa sarili, kundi para sa taong mas mahalaga pa sa kanyang dignidad. Binuksan niya ang kanyang laptop at cellphone. Habang ang karamihan ay nagbabrowse lang ng balita, siya ay nag-iisip. May kailangan siyang gawin. Samantala, sa maliit na bahay ni Tatay Ben, sa gilid ng barong-barong compound, tila mas lalong bumigat ang gabi. Nak, mahinang wika ni Tatay Ben habang pinapalitan ng bimpo sa noo ng bata. Pasensya ka na ha. Hindi ko nakuha yung pera. Baka bukas anak, ayusin ko yung suot ko. Baka pag malinis na ako, bigyan na nila ako. Ngumiti si Tutoy kahit nangihina. Okay lang po, tay. Wala naman pong masama kung hindi tayo mayaman, diba? Hindi sumagot si Tatay Ben. Ang sagot ay luha. 8 taon na ang nakakaraan. Gabi iyon. Maulan. Galing si Tatay Ben sa isang seminar sa lungsod. Nakayapak dahil nabasa at nawala ang tsinela sa baha. Habang nag-aabang ng bus sa Pasay Terminal, may narinig siyang iyak ng bata sa likod ng waiting shed. Nilapitan niya ito. Isang sanggol na lalaki. Nakapulupot sa lumang lampin na gulanet. Lumipas ang ilang araw at buwan, walang naghanap sa sanggol. Akin ka na lang. Bulong niya sa sarili noon. Hindi man kita kadugo. Kaya naman kitang mahalin. Kinuha niya ang bata. Inuwi. Pinadede, pinakain. Inalagaan na parang tunay na anak. Dinala sa health center. Pinangalanan na niya ang Tutoy hanggang sa siya nang nagpatunay sa barangay na ampon niya ang bata. Guro si Tatay Ben noon sa pampublikong eskwelahan. Walang pamilya, wala ring sariling anak. Pero mula nang dumating si Tutoy, para bang nagkaroon ng direksyon ng kanyang pagtanda. Araw-araw niya itong sinusundo, tinuturuan ng alphabet. Binabasahan ng librong pang-elementarya kahit toddler pa lang. Pinagtitimpla ng gatas. Pinapasan kapag nilalagnat. Ngunit ngayon, habang inaalala niya ang mga taong tumangging unawain ang kanyang kalagayan, nararamdaman niyang unti-unti na ring nawawala sa kanya si Tutoy.
Sa tuwing umuubo ito, para pang bawat uboy may kumukupas sa mga alaala nilang masaya. Tay, mahinahong bulong ni Tutoy habang pinipilit tumayo. Huwag ka nang bumangon anak, higa ka lang. Magpahinga ka. Tay, nagugutom na ako. Napapikit si Tatay Ben. Alam niyang halos wala ng laman ang pantry. Naubos na ang sardinas kahapon. Ang natitirang bigas ay niluto na kaninang tanghali. Maghihintay lang tayo anak ha. Maghihintay tayo. Ngunit ilang saglit lang ay biglang napapikit si Tutoy. Nangatog ang kanyang kamay. At? Tutoy! Napalapit si Tatay Ben. Biglang nangalumata ang mukha ng bata. Tumirik ang mata at napayuko ang katawan. Nawala ng malay. Tutoy! Bumagsak ang mundo ni Tatay Ben. Wala na siyang pakialam kung gabi na. Agad niyang binuhat si Tutoy sa kanyang mga braso. Halos magtadyak palabas ang bahay. Sa gitna ng kalsada, sumisigaw siya. Tulong! Tulong! Ang anak ko hinimatay! Pero ang mga tao sa paligid, busy. Tulog na. Natatakot. May ilan na nagbukas ng bintana pero agad ding nagsara. Sa desperasyon, pinara niya ang tricycle ng isang binata. Boss, pasakay! Kahit saan may clinic, please lang. Isalba niyo po ang anak ko. Walang sinabi ang driver. Inilapit ang sasakyan. Inilapag ni Tatay Ben si Tutoy sa loob. Kahit wala siyang dalang pera, kahit alam niyang wala siyang pambayad, umaasa siyang baka sakaling, ngayong gabi, maawa naman ang mundo sa kanya. Hating gabi, malamig ang simoy ng hangin pero pawisan si Tatay Ben habang nakasakay sa likod ng tricycle. Yakap-yakap si Tutoy na hindi pa rin nagkakamalay. Kaunting tiis na lang anak. Malapit na tayo. Bulong niya habang hawak ang malamig na kamay ng bata. Tahimik lamang ang tricycle driver. Wala siyang sinisingil kahit kita sa mukha nito ang kaba at pagka-alerto. Nang malapit na sila sa ospital, sinenyasan siya ni Tatay Ben. Doon po sa St. Lucia Medical Center. Private yan pero baka sagaling tanggapin kami. Pagdating sa harap ng ospital, agad bumaba si Tatay Ben. Tumakbo siya sa guard. Kuya, emergency po. Nawalan po ng malay ang anak ko. Agad namang lumapit ang security guard at sinilip si Tutoy. Dumiretso po kayo sa ER, dyan po sa kaliwa. Mabilis na pumasok si Tatay Ben sa emergency entrance. Pasan si Tutoy. Ngunit paglapit niya sa nurse's station, humarang agad ang isang staff. Sir, saglit lang po. Kailangan po ng admission slip at down payment. Ma'am, emergency po. Baka mamatay ang anak ko. Sir, pasensya na po. Private hospital po ito. May dala pong ID, PhilHealth, cash o card po for deposit. Hinugot agad ni Tatay Ben ang kanyang government-issued cash card. Wala po akong cash ngayon pero may laman po ito. Pension ko po. Kukuhanin ko lang bukas. Maawa po kayo. Tiningnan ng nurse ang card at mabilis na iniwas ang tingin. Sir, hindi po namin tinatanggap yan as payment. Kailangan po ng actual cash deposit. At least 5,000 pesos. Policy po iyan. Pero critical na po ang anak ko. Patingnan niyo lang muna siya. Maawa naman kayo. Lumapit ang isang doktor at sinipat si Tutoy. Critical nga, baka dehydration at severe infection. Ipasok na natin sa observation room. Utos niya sa nurse. Doc, walang down payment si sir. Ipasok niyo na, ako na bahala, bilisan niyo. Napasandal si Tatay Ben sa pader nang marinig yon. Sa wakas, may isang taong hindi nagtanong ng laman ng bulsa, kundi tumingin sa laman ng braso niyang may karagang batang nag-aagaw buhay. Habang isinasalang si Tutoy sa examination bed, hindi na napigilan ni Tatay Ben ang mapaupo at mapaiyak sa gilid ng kwarto. Ilang minutong lumipas, lumapit sa kanya ang nurse. Sir, pansamantala lang po muna sa observation si patient. Pero kailangan po talaga natin ng admission para matransfer sa main room. Kung wala pa pong pambayad, baka po mapilitang i-discharge. Napalunok si Tatay Ben. Hindi niyo pa pwedeng hintayin kahit bukas lang? Doon po sa bangko, pag bumalik ako, kukunin ko yung pensyon ko. Pakiusap po. Napatingin lang ang nurse sa kanya, tsaka tumalikod. Iniwan siyang muling nakayuko. Parang wala nang lakas ang boses niya. Sa loob ng ER, nilapitan siya ng doktor.
Sir, kailangan ng lab test at antibiotics. Kung madedelay, lalala ito. May posibilidad ng dengue o leukemia. Kailangan maasikaso kaagad. Leukemia? Bulong ni Tatay Ben. Para bang tinamaan ng kulog. Posible lang po, pero hindi pa kumpirmado hanggat walang full blood test. Pero critical na po ang kondisyon. May dugo na sa pagsusuka at may internal bleeding at bumabagsak ko ang platelet count. Hindi alam ni Tatay Ben kung ano ang mas masakit. Ang narinig o ang alam niyang wala siyang magagawa sa mga oras na yon. Habang nakatingin siya sa salamin ng hospital restroom, nakita niya ang sarili. Maputik ang laylayan ng pantalon, may lamat ang mukha, mapula ang mata, nangungulubot ang noo, at ang tsinelas niya may alambre pa rin. Napatingin siya sa sariling refleksyon. Parang sinasabi ng salamin, hindi ka talaga bagay dito. Hindi ka nila pinakikinggan kasi mukha ka lang laging humihingi. Ngunit alam ni Tatay Ben, hindi siya humihingi para sa sarili. Breaking news! Viral ang video ng matandang iniinsulto sa loob ng bangko. Branch manager, binatikos ng netizens. Ito ang headline ng isang sikat na online news outlet na mabilis na nag-trending sa Facebook, Twitter, TikTok at YouTube. Sa loob lamang ng ilang oras, umabot sa higit 3 milyong views ang video. Isang 2 minutong footage ng kahihiyan ni Tatay Ben habang ipinahihiya ni Celeste Valenzuela, ang branch manager, sa harap ng mga empleyado at customer. Sa video, malinaw na maririnig ang malalamig na salitang binitiwan ni Celeste. Umupo ka sa labas. Amoy lupa ka. Baka nakaw pa yung card mo. Mamumulubi lang ang itsura mo. Kasunod noon, ang tila milagrosong eksena ng isang lalaking customer na yumuko sa harap ni Tatay Ben, na sinundan pa ng ilang taong pumila na tahimik na yumuko bilang paggalang. Ang video ay in-upload sa account ni Rhea Santiago, ngunit hindi niya pinangalanan ng sarili. Ang caption lamang, hindi lahat ng marumi ang tsinelas ay marumi rin ang pagkatao. Minsan, sila pa ang mas marangal kaysa sa mga nasa entablado ng kapangyarihan. Sa mismong branch ng bangko, dumagundong ang tensyon. Si Celeste na karaniwan ay kontrolado, ngayon ay halos hindi makahinga habang sunod-sunod ang notification sa kanyang phone. Hi Ma'am Celeste, nakita namin yung video. Baka gusto niyo magpaliwanag. Natagpo kayo ng 25,000 comments sa post ng Customer Concern PH. Nang silipin niya ang kwento para siyang binagsakan ng mundo. Tanggalin si Celeste. Walang karapatang humawak ng bangko may mga ganyang ugali. Grabe to, parang teleserye pero totoo. Paano pagtatay natin yon? Lahat tayo pwedeng maging si Tatay Ben balang araw. Karma is real. Tingnan mo ngayon sinong niluluhuran ng mga tao. Lumapit sa kanya ang assistant manager. Ma'am, tinatawagan po kayo ng head office. Crisis meeting daw po. Urgent. Nanlamig ang palad ni Celeste. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano humarap sa problema. Samantala, sa ospital, habang nakaupo si Tatay Ben sa tabi ni Tutoy na tahimik pa rin nakaswero, may isang nurse na lumapit. Sir, may naghahanap po sa inyo. Representative po ng isang foundation daw. Napakunot na si Tatay Ben. Foundation? Hindi ko po alam. Dumating ang isang lalaki na nakasuot ng itim na blazer, malinis at disente. Good evening po sir, ako po si Andrew Ramos, representative po ng NR Foundation. May nag-abot po ng donasyon sa anak ninyong si Tutoy. Full medical support po. Lahat ng kailangan, pati doktor, gamot at private room. Natahimik si Tatay Ben. Ha? Pero sino po? Private po ang donor pero sabi niya para kay Tatay Ben na binastos pero pinili pa rin maging mabuting ama. Hindi na napigilan ni Tatay Ben ang luhang matagal niya nang pinipigilan. Naupo siya sabay sabing, Salamat Panginoon. Salamat. Sa kabilang panig ng lungsod, si Rhea ay nasa loob ng kanyang kotse. Tumitingin sa mga reaction ng video. Tahimik lang siya, pero may halong lungkot at pag-asa sa kanyang mga mata.
Sa tabi niya ay isang simpleng cellphone na ginagamit niya para sa content at journalistic work. Siya ang anonymous content creator ng ilang viral stories tungkol sa social justice. Pero ngayon, personal na ito. Hindi lang ito tungkol kay Tatay Ben. Ito ay tungkol sa bawat batang hindi nabibigyan ng tsansa. Bawat matandang inaagawan ng dignidad. Bawat nanay o tatay na tinataboy ng mga naka-aircon na sistema. Tumawag ang isang kakilala niya sa isang malaking media outlet. Rhea, sa'yo ba galing yung video? Hindi na mahalaga kung sa akin o hindi. Ang mahalaga, may mata na ngayon ng taong bayan. Kinabukasan, isang opisyal na pahayag ang inilabas ng bangko. Kami po ay humihingi ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan ng hindi katanggap-tanggap na pagtrato sa isang kliyente ng aming branch. Ang insidenteng ito ay kasalukuyang iniimbestigahan. Ang sangkot na personal ay pansamantalang sinususpende habang may investigasyon. Ngunit hindi sapat ang statement para patahimikin ang galit ng netizens. Maging mga artista, influencer, at civic leaders ay nagsalita na. Walang karapatan na apakan ng sino man, lalo ng isang ama na naghahanap lang ng tulong. Kung hindi dahil sa video, wala tayong malalaman. Saludo kami sa mga gaya ni Rhea at kay Tatay Ben. Sana dumami pang mga tulad mo. Samantala si Celeste ay nakaupo sa opisina ng head office. Harap niya ang tatlong matataas na opisyal ng korporasyon. Tahimik, malamig, matalim ang tingin. Miss Valenzuela, sa dinami-dami ng branches, bakit sa'yo nangyari to? Sir, wala po akong intensyong saktan. Hindi na yon ang mahalaga. Nakita na ng publiko. Pumalpak ka sa pinaka-importanting bagay sa bangko, ang pagtrato sa tao. Hindi alam ni Celeste ba kung iiyak siya o lalaban, pero sa puso niya, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng pagkakamali. Hindi na ito simpleng reklamo. Ito ay pagguho ng reputasyon, pangalan at posisyon. Isang pagbagsak na hindi kayang pigilan ng make-up, heels o eloquence. Hindi pa man sumisikat ang araw ay gising na si Tatay Ben sa gilid ng kama ni Tutoy na tahimik pa rin nakaswero at may oxygen tube sa ilong. Maputla ang mukha ng bata. Nangingitim ang ilalim ng mata. At bawat hinga ay parang hinihila mula sa kailaliman ng dibdib. Anak? Anak, gising ka pa ba? Mahinang tanong ni Tatay Ben. Hinahaplos ang buhok ng bata. Dumilat si Tutoy ng bahagya. Nangihilid ang luha sa gilid ng mata nito. Bago na pabulong. Tay, masakit po ang tiyan ko. Bago pa man nakapagsalita si Tatay Ben, bigla na lang sumuka ng dugo si Tutoy. Hindi kaunti, madugo, malapot, at kasabay ng ungol ng matinding sakit. Diyos ko! Doktor? Nurse? Sigaw ni Tatay Ben habang nagpapanik sa loob ng emergency room. Agad dumating ang dalawang nurse at isang intern. Tiningnan nila ang vital signs si Tutoy habang kinakalma si Tatay Ben. Sir, pakihintay na lang po sa labas. Kailangan naming i-monitor ng mabuti ang bata. Utos ng nurse. Kalmado, pero halatang nagmamadali. Hindi na makasagot si Tatay Ben. Ang katawan niya ay nanginginig habang pinagmamasa ng anak-anakan niyang muling nawala ng malay. Sa kanyang isip, naglalaro ang pinakamasakit na tanong. Baka ito na ang huli. Sa labas ng ER habang nagsisimula ng sumikat ang araw, dumating ang isang itim na van na may plakang panggobyerno. Mula rito bumaba ang isang babaeng naka-uniform ng Executive Medical Liaison. Diretso siyang nagtungo sa nurse station at ipinakita ang ID. VIP patient code, White Swan. Nasa observation ward daw si Tutoy Reyes. Nagkatinginan ng mga staff. Ilang segundo lang, may biglang tawag sa landline ng head nurse. Good morning ma'am, may instruction po mula sa admin office. Dalhin daw po sa private pediatric ICU si patient Tutoy Reyes. May naka-standby ng team, sabi ng donor. Full coverage. Hindi makapaniwala ang mga nurse. Siya ba talaga yung matanda nasa video kahapon? Siya yung nag-viral. Pero ngayon may VIP access na. Saan galing yung order? Maya-maya ay dumating pa ang tatlong doktor. Isang hematologist,
Isang pediatric oncologist at isang internist. Lahat ay nakakoat. Dala ang mga portable medical equipment. Nasaan po ang pasyente? Tanong ng pinakamatandang doktor. Dinala kami rito ni Mr. Nathan Ramirez. VIP instruction po. Sa hallway, si Tatay Ben ay tila hindi makagalaw sa kanyang kinauupuan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Bakit biglang may dumadagsang mga doktor? Bakit parang presidential treatment? Lumapit ang isang nurse sa kanya at ngumiti. Sir, ihahatid na po sa private ICU si Tutoy. Huwag na po kayo mag-alala. Full medical coverage na po kayo. May sponsor na po. Sino po? Nanginginig niyang tanong. Hindi po kami sinabihan confidential. Pero ayon po sa staff, galing sa isang kilalang philanthropist. Mr. Nathan Ramirez daw po. Napamulagat si Tatay Ben. Hindi niya kilala ang pangalan. Pero alam niyang mula sa impyernong tinatapakan niya kahapon, ngayon ay parang may angelong kumakalabit sa langit. Sa isang conference room ng isang glass tower sa Makati, si Nathan Ramirez, isang tech billionaire at founder ng Census Tech, ay nakaupo sa harap ng 3 monitor. Sa isa ay bukas ang viral video ni Tatay Ben. Sa pangalawa, ang real-time updates mula sa ospital. Sa pangatlo, ang security feed ng kanyang opisina. Tahimik siyang nakasandal habang pinapanood muli ang eksena sa bangko. Umupo ka sa labas. Amoy lupa ka. Napailing siya. Tumayo. Tumawag sa kanyang executive assistant. Pakisigurado na lahat ng tests ni Tutoy ay mauna. Walang pipila. Walang limitasyon sa gamit. Gusto ko kung anong treatment na ibibigay sa anak ng senador, masigit pa roon ang ibibigay sa batang yon. Copy, sir. May ipapasara po ba tayong pinto sa media? Hindi. Hayaan silang magtanong. Pero huwag niyo muna akong ilabas. Ang importante, mailigtas ang bata. Habang inililipat si Totoy sa ICU, hindi pa rin makapaniwala si Tatay Ben sa nangyayari. Nilapitan siya ng isa sa mga doktor. Sir, ako po si Dr. Madridejos. May posibilidad po na leukemia ang anak ninyo. Pero bago po namin makumpirma yan, kailangan lang ng ilang tests. CBC, bone marrow aspiration at ilang imaging. Pero wag po kayo mag-alala. Kami na pong bahala sa lahat. Napaiyak na lamang si Tatay Ben. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa pagkakahalinhina ng kawalan at pag-asa sa iisang araw. Dok, salamat po. Hindi ko po alam kung anong ginawa ko para bigyan ako ng gantong tulong. Sumagot ang doktor na may mahinhingiti. Marahil po, hindi ang ginawa ninyong nakita ng mundo, kundi ang ganda ng intensyon ninyo bilang ama. Sa loob ng ICU, si Tutoy ay muling dumilat. Maikli ang hininga, pero buhay. Tay, bulong niya. Ang lamig po dito. Ngumiti si Tatay Ben habang pinapahid ang luha. Wala na tayong problema anak, ligtas ka na. May tumulong na sa atin. Hindi ko alam kung sino pero ipinagdasal kita kagabi. Siguro dinala siya ng langit sa atin. Muling pumikit si Tutoy. Pero sa pagkakataong ito, may kapayapaan sa kanyang mukha. Tahimik ang VIP lounge at St. Graciela Medical Center. Doon sa isang pribadong kwarto, sa ika-5 palapag, nakaupo si Nathan Ramirez. Tahimik, nakasuot ng simpleng gray na polo at dark jeans. Wala sa anyo niya ang pagiging tech billionaire na kilala sa buong bansa. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang pag-aalala. Sa harap niya ay isang digital tablet. Nakaplay ang viral video. Si Tatay Ben, pinapalayas, pinapahiya at pinagtabuyan. Paulit-ulit niyang pinanood ang clip, pero hindi siya nagsalita. Sa bawat ulit ng replay, lalo humihigpit ang hawak niya sa tablet. Tay, kailangan ko lang po sana ng tulong. Anak ko po kasi may sakit. At doon sa eksenang yon, biglang namilog ang mata ni Nathan. Hindi dahil sa awa lang, kundi dahil magkakaibang kurot sa puso niyang hindi niya maipaliwanag. Parang may pamilyar,
Parang may bahagi ng nakaraan niyang sinasaktan ng eksenang iyon. Sir Nathan, tawag ng kanyang personal assistant. Si Lyle pumasok sa silid. Na-confirm na po, sir. Ang pangalan ng matanda ay Benito Reyes, dating public school teacher. May kinupkup siya na batang ampon. Ang pangalan ay Tutoy. Currently admitted sa pediatric ICU. Pasok sa critical watch. Lahat ng initial tests covered na. May guardian ba o kamag-anak? Tanong ni Nathan. Hindi pa rin inaalis ang mata sa screen. Wala po, si Tatay Ben lang. Walang asawa, wala ring tunay na anak. Yung batang inampon niya raw ay natagpuan sa bus station 9 years ago. Napatingin si Nathan. Bus station? Mahinang ulit niya. Parang may nanumbalik na alaala. Tumayo siya. Dalhin mo ako roon. Gusto ko silang makita ngayon. Sir, sigurado po kayo? Ayaw niyo pong ipatawag na lang sila sa private room? Hindi. Gusto kong makita ng personal. Ngayon na. Pagkarating niya sa pinto ng ICU floor, agad lumapit ang head nurse. Sir Ramirez, andito lang po pala kayo. Nasa loob na po si Tatay Ben. Wala pa po siyang tulog simula kagabi. Okay lang. Pahintulutan akong pumasok. Tahimik siyang naglakad papasok ng silid. Sa loob, isang tanaw agad ang tumambad sa kanya. Si Tatay Ben, nakaupo sa gilid ng kama ni Tutoy. Nakayuko, hawak ang kamay ng bata. Halata sa itsura niyang hindi pa siya kumakain. Namumugto ang mata. At sa kabila ng lahat, nakangiti siya habang kinakausap ang bata. Pilit pinatatatag ang tinig. Tutoy, gumaling ka ha. Hindi ka pwedeng sumuko. Sabi mo gusto mong maging doktor, diba? Para ikaw naman ang tumulong sa ibang batang katulad mo. Hindi niya alam na may nakatingin na pala sa kanya mula sa pinto. Nagkatinginan sina Nathan at Tatay Ben. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas. Tumayo si Tatay Ben, bahagyang nag-alanganin, at agad inilapit ang kamay sa dibdib bilang pagbate. Pasensya na po, sir. Kayo po ba yung donor? Tumango si Nathan. Hindi niyo na kailangang magpasalamat, Mang Ben. Ako ang dapat humingi ng paumanhin sa inyo, sa sistema, sa lipunan, sa lahat ng hindi nakikita ng halaga ninyo. Nagulat si Tatay Ben. Hindi niya inakala na sa harap niya ngayon ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Wala sa anyo, walang bodyguard, walang yabang, pero may pananagutan sa puso. Sir, bakit niyo po kami tinutulungan? Tumitig si Nathan kay Tutoy. Hindi ko rin alam kung ano nagtulak sa akin, Mang Ben. Pero nung napanood ko ang video, may tinamaan ang puso ko. Parang matagal na ako naghahanap ng sagot. At sa mata ng batang yan, may nakita akong tanong na gusto kong sagutin. Lumapit siya sa kama at tinignan si Tutoy na ngayon ay bahagyang nakadilat. Hello, Tutoy. Mahinang bati ni Nathan. Ako si Tito Nathan. Kaibigan ako ng tatay mo. Ngumiti si Tutoy ng mahina. May pagkain po ba kayo? Biro nito. Natawa si Nathan at si Tatay Ben. Walang problema yan, anak. Ani Nathan. Kahit buffet pa, basta gumaling ka lang. Sa labas ng ICU, tinawagan ni Nathan ang kanyang assistant. Lyle, gawin mong full watch si Dr. Madridejos at Dr. Eugenio. Magpadala rin ng counselor at nutritionist. Make sure pati yung pang-araw-araw ni Mang Ben ay sagot natin. Hindi ko siya papayagang matulog sa upuan. Noted, sir. And one morning, gusto kong makuha ang buong file ng kasong ito. May pakiramdam akong hindi pa tapos ang kwento. Samantala, sa social media, lalong nag-iingay ang publiko. May tumulong na raw sa matandang pinahiya sa bangko. VIP donor. Sabi ng isang nurse, nakita raw nila si Nathan Ramirez sa ospital mismo. Saludo kami kay Sir Nathan. Ganyan ang tunay na leader at tao. Hindi pa nagpapahayag si Nathan. Ayaw niyang ang kwento ni Tatay Ben ay maging PR campaign. Dahil para sa kanya, hindi ito kwento ng isang matandang pinahiya.
Ito ay kwento ng isang ama na lumaban hanggang sa dulo. Sa loob ng silid bago tuluyang makatulog si Tutoy, naramdaman niyang nakahawak pa rin sa kamay niya si Tatay Ben. Tay, bulong niya, alam ko pong hindi niyo po ako tunay na anak. Pero kayo lang po ang tatay na meron ako. Hindi na sumagot si Tatay Ben. Umiyak na lamang siya. Sa gitna ng lungkot, sa gitna ng pangamba, isang bagay ang buo sa kanya. Hindi siya nagkulang at ngayon, hindi na rin siya mag-isa. Ang araw na yon ay tila wala na sa tamang pag-ikot para kay Celeste Valenzuela. Sa halip na karaniwang mga transaksyong sinasagutan niya bilang branch manager ng bangko, ibang klase ng laban ang sumalubong sa kanya. Isang digital na giyera. Nang dumating siya sa opisina, sabay-sabay na bumungad sa kanyang titig ng mga empleyado. Hindi tulad ng dati na siya'y kinatatakutan at ginagalang. Ngayon ay tila isa na lang siyang palahaw na biro. May ilan na hindi umiimik, pero palihim na nagchichismisan sa sulok. May ilan naman na tahasang nagkakatinginan habang hawak ang mga cellphone. Celeste, tingnan mo to. Maingat na sabi ni Angela, isa sa mga senior tellers, habang inilalapit ang cellphone. Nakabukas sa screen ang isang viral video. Ang eksaktong eksenang ipinahiya niya si Tatay Ben. Nakita niyang sarili niyang mukha, nakakunot noo, mataray, at may mapaninang pananalita. Amoy lupa ka, umupo ka sa labas. Ang title ng video, Bank Manager, minaliit ang matanda. Pero siya palang buhay na bayani. Napatda si Celeste. Para siyang pinuhusan ng malamig na tubig. Lalong nadagdagan ng sakit nang makita niya ang dami ng comments. Grabe ang sama ng ugali ng manager. Tanggalin na yan, elitista. Sino ba yung Celeste na yan? Patanggal na yan. Walang puso, sana makarma ka. Sa loob ng ilang minuto, nagsimula ng tumunog ang kanyang opisyal na telepono. Isa, dalawa, sunod-sunod. Lahat ay mula sa head office. Celeste, asan ka? Boses ng regional director. Ano tong kaguluhang ginawa mo? Nag-viral ka na naman. At hindi ito katulad ng achievements mo before. You're trending for the wrong reasons. Sir, hindi po ako. Enough. You're under investigation. PR team is preparing a damage control plan. Maganda ka. Hindi pa tapos ito. Nang ibaba niya ang telepono, parang biglang sumikip ang paligid. Wala nang lumapit sa kanya. Ang mga dati niyang kasangga ay unti-unti nang lumalayo. Ang init sa loob ng opisina ay tila naging kulob sa silid ng kahihiyan. Gusto niyang umiyak pero pinilit niyang maging matatag. Habang nakaupo sa kanyang opisina, tulala, pinanood niya ang ma-live stream ng news coverage. Isa sa mga sikat na TV stations ay may headline. Matandang guro, inapi ng bank manager. Ngayon, pinupuri na ng buong bayan. May footage pa kung saan si Tatay Ben ay nasa ospital. Yakap si Tutoy habang may mga taong nag-aabot ng donasyon. Tila ang buhay ng matanda ay biglang lumipad pa itaas habang siya, ang inaakala niyang mundo ng tagumpay, ay unti-unting gumuho. Hindi na siya nakatulog kinagabihan. Ang dating confident na Celeste na may Chanel bag at high heels, ngayon ay nanonood ng sarili niyang pagkawasak sa social media. May mga guwawa pa ng memes. Ang ilan ay ginamit ang linya niyang, amoy lupa ka, at nilagyan ng caption, amoy respeto, hindi mo kaya. Kinabukasan, hindi pa man siya nakakarating sa opisina, ay may nakaabang ng reporter sa harap ng bangko. Celeste Valenzuela, totoo bang namamahiya kayo ng senior citizens? May masasabi po ba kayo sa video? Magre-resign po ba kayo? Tila sinasaksak siya ng sunod-sunod na tanong. Lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. At wala siyang masabi. Pinilit niyang pumasok sa loob pero kahit ang gwardya ay tila alanganin sa pagbati sa kanya. Sa loob ng opisina naglabas ang memo ang HR. Pending investigation. You are relieved from public-facing duties. All final decisions will be made after review.
Hindi pa siya tanggal, pero ramdam niya na. Kaunti na lang at tuluyan na siyang malalaglag. Sa dulo ng araw, tahimik siyang umupo sa harap ng salamin sa kanyang opisina. Tinanggal niya ang lipstick, binura ang foundation at tiningnan ng sarili. Sino na nga ba siya ngayon? Wala na ang reputasyon, wala na ang respeto, wala na ang dating tikas. Isa na lang siyang larawan ng isang taong hinubara ng dangal at marahil ng sarili ring konsensya. Habang lumulubog ang araw sa labas, isang patak ng luha ang bumagsak sa papeles sa kanyang mesa. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa siya humihingi ng tawad, hindi pa siya sumusuko. Isang linggo matapos ang pag-viral ng video, halos hindi na makalabas ang bahay si Celeste Valenzuela. Ang dating makinis at may kumpiyansang mukha ay bakas na ng pagod, puyat at matinding kahihiyan. Halos lahat ng social media platforms ay tinadtad ng pangalan niya. Sa bawat click, sa bawat comment, paulit-ulit ang iisang panawagan. Tanggalin siya sa serbisyo. At dumating na nga ang araw na kinatatakutan niya. Isang email mula sa head office ang dumating. You are required to appear before the board of directors and the CEO, Mr. Nathan Delgado, 9 a.m. sharp. Ang dibdib ni Celeste ay tila sinasakal. Ilang ulit niyang binasa ang email. Umaasang nagkamali lang siya sa binasa. Pero totoo, pinapatawag siya ng mismong CEO ng buong bangko. Pagpasok niya sa conference room, naroon si Nathan. Matikas, malamig ang titig, at seryoso ang tono. Kasama rin doon ang mga opisyal mula sa HR, PR, at legal team. Miss Valenzuela, panimula ni Nathan. We've reviewed the footage, assessed the public's response, and most importantly, listen to the heart of what the issue really is. Tahimik si Celeste. Nakayuko. Hindi siya makatingin ng diretsyo. You will be asked to issue a public apology. Effective immediately. Matigas na pahayag ng PR head. And you will be relieved from your duties. Sabay abot ang termination letter. Hindi lang siya. Pati ang guard, teller na nambastos kay Mang Ben ay tinanggal rin. Wala nang paliwanag, wala nang depensa. Ngunit bago siya tuluyang paalisin, muling nagsalita si Nathan. At may isa pa akong kahilingan. Napatingin si Celeste. Bakas ang takot sa kanyang mga mata. Pumunta ka sa hospital. Humingi ka ng tawad. Harapan. Hindi bilang manager. Hindi bilang empleyado. Kundi bilang tao. Hindi na siya nakatanggi. Sa unang pagkakataon, wala siyang reklamo. Wala na siyang karapatang magsalita. Kaya't kahit nalulunod sa hiya, tinanggap niya ang utos. Sa ospital, tahimik ang paligid ng pediatric ward nang dumating si Celeste. Bitbit ang isang bouquet ng bulaklak at isang maliit na laruan. Kumakabog ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay siya ang pasyente. Nilalagnat ng kaba. Nanginginig ang tuhod. Sa hallway, sinalubong siya ni Nathan na naroon na. Nakasuot ito ng simpleng polo at may dala ring prutas. Nakita rin niya roon si Rhea, ang lalaking unang dumepensa kay Tatay Ben sa bangko. Na ngayon ay mas nirerespeto pa ng mga nurse kesa sa kanya. Salamat at dumating ka, maikling sabi ni Nathan. Si Mang Ben ay nasa loob, kasama ang anak niyang may sakit. Nasa critical care pa rin ang bata. Maayos na ang initial treatment pero matagal pa ang laban. Tumango lamang si Celeste. Hindi niya alam kung paano siyang magsisimula. Pero sa wakas, tinapangan niya ang sarili at pumasok. Sa loob ng silid, nakita niya si Mang Ben. Nakaupo ito sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang malamig na kamay ng batang nakadextrose. Maputla si Tutoy, ngunit tahimik at tila natutulog. Napatigil si Celeste. Hindi dahil sa hiya, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang bagay na nakita niya sa bata. Ang kanang kamay nito may birthmark. Isang pabilog na tila hugis bituin
nasa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Nanlamig ang buong katawan ni Celeste. Nanikip ang kanyang dibdib. Hindi. Hindi pwedeng ito yon. Dahan-dahan siyang lumapit. Unti-unting nilapitan ng bata. Lang malinaw niya nang makita ang birthmark, hindi niya na napigilan ang sariling pabulong na tanong. Saan mo siya nakuha, Mang Ben? Napatingin si Mang Ben. Bahagyang nagulat sa pagdating niya. Ah, ikaw pala. Mahinang tugon ni Mang Ben. Salamat at nag-abala ka pa. Pero hindi na siya makasagot agad. Umiikot ang kanyang mundo. Saan mo siya nakuha? Ulit niya. Napabuntong hininga si Mang Ben. Tila ayaw sagutin pero napilitang bumalik sa alaala. May 8 taon na siguro. Pauwi na ako noon galing sa training seminar bilang guro sa Pampanga. Nasa may bus terminal ako sa Pasay. May narinig akong iyak na iyak ng sanggol sa gilid ng upuan. Walang kasama, walang sulat, walang bag. Isang sanggol na nakasilid lang sa lumang kumot. Doon ko siya nakita. Si Tutoy. Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Ramdam niyang nalalambot na ang kanyang mga tuhod. Hindi to coincidence. Sa kanyang isipan ay bumalik ang pinakamasakit na alaala. Ang gabi kung kailan nawala niya sa bus terminal ang kanyang anak na si Joaquin dahil sa kanilang pagtakas sa dati niyang asawa at ang sanggol. Ang kanyang anak ay may markang hugis bituin sa kamay. At ngayon, narito ito, sa harap niya, sa ospital. May lagnat at inampon ng lalaking ipinahiya niya sa publiko. Hindi na siya makahinga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang yakapin ang batang ito at sabihin, anak kita. Mang Ben, bumalik siya sa ulirat. Pinilit niyang ngumiti. At sa wakas, sa pagitan ng nangingilid na luha, sinabi niya ang pinaka-importanteng 2 salita sa buhay niya. Patawad po. Nakatitig si Celeste sa kamay ni Tutoy habang nakahiga ito sa ospital. Namumutla na ang bata. At ang payat nitong katawan ay halos kainin na ng hospital gown. Pero isang marka lang ang tuluyang nagpapayanig sa kanyang buong pagkatao. Ang maliit na birthmark sa kanan nitong palad, hugis between. Nang makita niya iyon, hindi niya na napigilang mapaupo, mapahawak sa dibdib, at tuluyang maiyak. Anak ko, bulong niya, halos hindi lumalabas ang tinig. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. At para siyang nilamon ng isang malalim na hukay ng alaala. 8 taon na ang nakakaraan. Basang-basa ng ulan ng bangketa sa Pasay ng bus terminal. Si Celeste noon ay nasa kalagitnaan pa lang ng kanyang 20s. Bitbit ang isang sanggol na balot sa lumang kumot. Tumigil sila saglit sa tabi ng isang karinderya habang sinusubukang magtago sa likod ng isang poste. Tahan na, Joaquin. Tahan na, please. Pabulong niyang pakiusap sa anak habang patuloy sa pag-iyak ang bata. Galing sila sa probinsya, tumatakas. Ilang oras na silang nasa daan. Pawisan, gutom at tinakabahan. Wala siyang ibang balak kundi makalayo sa kanyang asawa, si Romel. Isang lalaking may maitim na mata, malamig ang puso at hindi marunong rumespeto kahit sa sariling anak. Kinailangan nilang lumuwas para makaligtas. Ngunit sa kalagitnaan ng pagmamadali, pagkalito at pagkaligalig ng damdamin, biglang may sumabog na sigawan sa kabilang side ng terminal. Sel! Boses iyon ni Romel. Nataranta si Celeste. Agad siyang tumakbo. Hawak pa rin ang bata. Hanggang sa isang babae ang bumangga sa kanya. Nabitiwan niya ang bag at sa kanyang pagkakaalog, hindi niya agad napansin na ang yakap sa anak ay lumuwag. Isang iglap lang. At nang siya'y muling tumayo at lumingon, oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat!
Shoutout nga pala kina Castro Heart S from Riyadh, Bea Emans, at Flor Cabrera from Santa Rosa, Laguna. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Joaquin, wala na ang anak niya. Sa kasalukuyan, nanginginig ang buong katawan ni Celeste habang lumuluhod sa tabi ng kama. Hindi niya ininda ang mga taong naroon. Si Rhea, si Mang Ben, ang nurse na nanonood mula sa pintuan. Ako ang nanay niya, sabi niya sa wakas, habang binabalot ng luha ang kanyang mga mata. Ako ang nakawala sa kanya. Ako ang dahilan. Hindi makapaniwala si Mang Ben. Anong ibig mong sabihin? Sa terminal ko siya huling nakita. Akala ko hindi ko na siya makikita ulit pero siya ito. Anak ko si Tutoy. Siya si Joaquin. Sabay hikbe ni Celeste. Tahimik si Rhea. Nagpalitan ng tingin si Mang Ben at Rhea. Gulat, pagkabigla, at isang klase ng awang umikot sa loob ng ospital na iyon. 8 taon. Ako nagpalaki sa kanya. Mahina pero may bigat ang boses ni Mang Ben. Tinuring ko siyang anak. At ngayon, nalaman kong may tunay pala siyang ina. Ngunit imbes na makaramdam ng selos o takot, ang naramdaman ni Mang Ben ay matinding sakit. Hindi dahil mawawala sa kanya si Tutoy, kundi dahil sa lahat ng pinagdaanan ng bata. Siya mismo ang tinanggihan ng sistemang dapat tumulong. At si Celeste, siya ang bahagi ng sistemang iyon. Kung hindi ko siya hinarang sa bangko, kung hindi ko pinahiya si Mang Ben, baka na-admit agad si Tutoy sa hospital. Bulong ni Celeste. Baka hindi siya ganito kahina ngayon. Muling lumapit si Mang Ben. Hinawakan ang balikat niya. Hindi mo alam noon, pero ngayon alam mo na. At sa katahimikan ng kwartong yon, ang tanging tanong na lumutang sa isip ni Celeste ay, paano ko babawiin ang lahat ng nasayang na panahon? Pero bago pa man siya makasagot, isang presensya ang tahimik na dumating sa pinto ng ospital. Isang lalaki, may maitim na salamin. Nakatayo, nakatitig sa bata. Si Romel. At sa mga mata niyang iyon, may kilabot na hindi na naglaho. Mainit na sinag ng araw ang sumilip sa bintana ng ospital. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding krisis, may payapang ngiti sa labi ni Tutoy. Nasa regular room na sila. Mas maliwanag, mas komportable at mas puno ng pagmamahal. Nasa isang sulok si Celeste. Tahimik na pinagmamasa ng anak habang naglalaro ng maliit na laruan na ibinigay ni Nathan. Sa kabilang gilid naman nakaupo si Mang Ben. Hawak-hawak ang isang tela na puno ng luha at alaala. Mama, mahinang tawag ni Tutoy habang tinatapik ang kamay ni Celeste. Napatigil si Celeste. Parang naninigas ang buong katawan niya. Ilang taon niya nang hinintay ang tawag na iyon. Ilang gabi siyang umiiyak sa panaginip. Iniisip kung kailan niya maririnig muli na may tatawag sa kanya ng mama. Anak, nanginginig ang tinig niya. Ngumiti si Tutoy. Salamat po, Mama. Kasi nahanap niyo po ako. Kahit hindi ko po kayo kilala noon. Pakiramdam ko po matagal ko na kayong hinihintay. Tumaloy ang luha sa mga mata ni Celeste. Yumuko siya. Niyakap ng mahigpit ang anak. Hindi mo alam kung gaano ko hinahanap-hanap ang sandaling to. Aniya, patawarin mo si Mama ha, kung bakit hindi kita naalagaan noon. Hindi po ako galit, sagot ni Tutoy, sabay hawak sa pisngi ng ina. Kasi ngayon, nandito na po ako. Masaya na po ako. Sa gilid, si Mang Ben ay hindi na napigilang mapaiyak. Tumayo siya, lumapit sa kama, at hinawakan ng kamay ni Tutoy. Anak, pasensya ka na kung hindi ko sinabi noon. Natakot ako na baka kunin ka sa akin kapag nalaman ang totoo.
Pero simulat sa Paul, mahal na mahal kita. Hinila ni Tutoy ang kamay ni Mang Ben at niyakap ito. Kahit hindi po kayo ang totoong papa ko, kayo pa rin po nagpalaki sa akin. Kayo pong nagturo sa akin na magbasa, magsulat, magdasal. Kayo po ang naging mundo ko. Salamat po, Tay. Iyak ang lahat. Wala nang itinago. Wala nang galit. Puro pasasalamat at pagmamahal. Si Celeste ay lumapit sa matandang lalaki. Hinawakan niya ang braso nito. Tay Ben, hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo. Naging nanay ako ulit ng dahil sa inyo. Umiling si Mang Ben habang pilit pinapawi ang luha. Hindi mo kailangang bumawi, anak. Ang mahalaga, nahanap mo ang anak mo. At nahanap ka rin niya. Biglang bumukas ang pinto. Si Nathan ay pumasok. May dalang prutas at laruan. Pero agad siyang natigilan nang makita ang eksenang iyakan sa loob ng silid. Pasensya na kung naistorbo ko. Aniya habang naglalakad papasok. Kuya Nathan! Sigaw ni Tutoy, sabay tayo at yapo sa bewang ng binata. Nagulat si Nathan pero agad din siyang yumakap pabalik. Grabe ka naman. Akala ko okay ka na. Bakit parang sasabog ang puso ko sa yakap mo? Tumawa si Tutoy. Pero namumugto ang mata. Gusto ko lang pong magpasalamat. Sa ano naman? Tanong ni Nathan habang pinupunasan ang luha ng bata. Kasi kahit hindi mo po ako kilala, tinulungan mo kami. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Kaya salamat po, para ko na rin po kayong kuya o guardian angel. Hindi na rin napigilan ni Nathan ang pagpatak ng luha. Tumingin siya kay Celeste at kay Mang Ben. Wala tayong dapat ipagpasalamat. Ang totoo, ako ang dapat na magpasalamat sa inyo. Dahil sa inyo, natutunan ko rin makita ang totoong halaga ng isang tao na hindi sa itsura, hindi sa estado, kundi sa puso. Tahimik ang silid sa loob ng ilang segundo, pero ang katahimikang iyon ay puno ng bigat ng emosyon hanggang sa muling magsalita si Tutoy. Pwede po ba tayo magpa-picture? Napangiti si Nathan. Oo naman, kailangang i-document ang reunion. Kinuha niya ang cellphone at nagtawag ng nurse. Nang makalapit ang nurse, sila'y pumwesto. Si Tutoy sa gitna, yakap-yakap si Celeste at si Mang Ben sa magkabilang gilid. At si Nathan sa likod na nakapatong ang kamay sa balikat ng bata. Click! Ang larawang iyon ay larawan ng isang pamilyang nabuo muli sa gitna ng sakit, hiya at pagkukulang. Kinagabihan habang tulog na si Tutoy, nanatili si Celeste sa gilid ng kama. Tahimik, nakatingin sa anak. Si Nathan naman ay nasa labas, kausap ang doktor. Lumapit si Mang Ben sa babae. Alam mo anak, ngayon ko lang nakita ulit na may ganyang liwanag ang mukha mo. Ngumiti si Celeste, pero puno ng luha ang mata. Ngayon lang din ulit ako huminga ng buo, Tay. Tahimik ang buong ospital. Sa silid ng pediatric ward, marahang humihinga si Tutoy. Ang mukha niya ay maputla, ngunit may bahid ng kapayapaan. Si Mang Ben ay nasa isang sulok. Hawak ang Biblia habang tahimik na nagdarasal. Si Celeste naman hindi mapakali. Panay ang punas sa noo ng anak habang pinipigilan ng pag-iyak. Anak, lumaban ka, pakiusap. Bulong ni Celeste habang hinahaplos ang pisngi ni Tutoy. Ngunit ang katawan ng bata ay tila pagod na. Nakapikit siya, ngunit maririnig ang kanyang mahinang tinig. Mama, salamat po. Ang sarap po pala na may mama. Lumuluha na si Nathan sa likuran. Pinipilit manatiling matatag. Nilapitan niya si Mang Ben at marahang tinapik ang balikat. Hindi po siya nagkulang, Tay Ben. Kung hindi niyo po siya inampon, baka matagal na siyang wala. Ngunit si Mang Ben ay tahimik lamang. Tila nagsusumamo sa Diyos para sa isang himala. Biglang bumaba ang linya sa monitor ng vital signs. Umalingaw-ngaw ang alarm. Code Blue! Code Blue! Nagsidatingan ng mga nurse at doktor.
Sinubukan siyang i-revive. Si Celeste ay hawak ang kamay ng anak. Tutoy, anak, andito si Mama. Hindi pa kita pwedeng iwan. Marahas ang pag-iyak ni Celeste. Halos mawalan na ng lakas. Akin ka! Diyos ko, ibalik niyo siya sa akin! Pero makalipas ang ilang minuto, tinigil na ng doktor ang CPR. Tumigil ang tunog ng makina. Tumigil ang lahat. Time of death, 4:17 p.m. Nanginginig ang tuhod ni Celeste. Napaupo siya sa gilid ng kama. Si Mang Ben naman ay tahimik na yumuko. Binigyan ng huling halik ang noo ng anak. Si Nathan ay napapikit at napaluha. Ang katahimikan ay binasag ng huling salita ni Tutoy na inirecord pala ng nurse sa isang voice memo kanina. Mama, kahit hindi mo po ako pinalaki, okay lang po. Kasi ngayon po kompleto na ako. May Tatay Ben, Mama Celeste, at Tito Nathan. Hindi po ako nagkulang. Habang pinapakinggan nila ito, para bang sumabog ang damdamin ni Celeste. Hinagkan niya ang malamig ng katawan ng anak. Patawad, anak. Patawad kasi ako ang dahilan kung bakit hindi ka agad nadala sa ospital. Pagkalabas ng balita sa social media, hindi na napigilan ang reaksyon ng publiko. Kung hindi hinarangan ng pag-withdraw ng matanda, baka buhay pa yung bata ngayon. Elitista kasi. Akala mo kung sino. Ang dating branch manager na si Celeste ay naging target ng pambabatikos. Lahat ng komentaryo, post at news article ay may larawan niya. Pati pangalan niya, pinagpiestahan. Maging ang kanyang pamilya hindi na rin pinatawad ng netizens. Habang si Celeste ay tulala sa hospital chapel, nakaluhod, hawak ang isang lumang larawan ng kanyang anak noong sanggol pa, luhaan, hindi niya matanggap ang sarili. Ako dapat ang naging proteksyon niya, pero ako naging dahilan ng pagbagal ng tulong. Si Nathan ang lumapit at inakbayan siya. Celeste, hindi mo to ginusto, pero hindi rin natin pwedeng sabihin wala kang pagkukulang. Tumango si Celeste. Hindi ako makakaharap sa salamin, Nathan. Paano ko mapapatawad ang sarili ko? Sa huling gabi ng burol ni Tutoy, maraming tao ang dumalo. Mga dating estudyante ni Mang Ben, kapitbahay, mga nurse, pati mga estrangherong naantig sa viral video na kwento ni Tutoy. Ang kabaong ay napalibutan ng puting bulaklak. May maliit na laruan sa tabi. Isang simpleng laruang track na gustong-gusto ni Tutoy. Si Celeste, nakaitim, ay dahan-dahang lumapit sa kabaong. Yumuko siya at binulong sa anak. Anak, hindi makita muling mayayakap habang buhay ka. Sana maramdaman mong minahal kita sa bawat segundo ng pagkakilala natin. At habang ako'y nabubuhay, ikaw na ang dahilan ng bawat pintig ng puso ko. Isang buwan matapos ang pagpanaw ni Tutoy, muling sumiklab ang atensyon ng publiko. Ngunit ngayon, hindi nagalit at puot ang laman ng balita, kundi pagkilala at inspirasyon. Sa isang malaking hall ng isang hotel sa Maynila, ginaganap ang taunang Gawad Paglingap, isang programa ng bagong tatag na charity organization na pinupondahan ni Nathan Ramirez. Layunin ng organisasyon na magbigay ng tulong sa mga matatanda at batang lansangan. Inspirasyon mismo mula sa kwento ni Mang Ben at Tutoy. Punong-puno ang lugar. May mga kilalang personalidad, ilang artista, social workers at media personnel. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Mang Ben ay nakaupo sa pinakaunahan. Suot ang isang maayos na polo, bagong gupit, at may ngiti na tila nahaluan ng lungkot at pasasalamat. Sa stage, lumapit si Nathan na siyang host ng gabi. Ngayong gabi, bibigyang parangal natin ng isang taong walang sawang nagmamahal. Hindi dahil sa dugo o yaman, kundi dahil sa puso. Itinaas ang litrato ni Mang Ben at ni Tutoy, isang larawang kuha sa ospital, habang yakap ng matanda ang bata. Si Mang Ben ay hindi isang kilalang tao. Hindi siya mayaman. Hindi rin siya makapangyarihan.
Pero siya ang ama sa mata ng isang batang hindi pinili ng mundo, ngunit pinili niyang mahalin. Lumuhod sa stage si Nathan at personal na iniabot kay Mang Ben ang plake ng pagkilala. Gawad ng ulirang ama sa kalsada, kay Benito Reyes, sa hindi maitatawarang malasakit sa kabataan. Palakpakan ng lahat. Tumayo ang mga tao. Standing ovation. Umiyak ang ilang audience. Si Mang Ben ay marahang tumayo. Nanginginig pa ang kamay habang hawak ang mikropono. Tahimik ang buhong hall. Walang kumikibo. Sa totoo lang po, hindi ko alam paano tumanggap ng ganito kalaking karangalan. Ako po ay isang karaniwang tao lang. Pero noong araw na nakita ko si Tutoy sa terminal, parang may tinig na nagsabi sa puso ko, "Ilaban mo to, Ben." Napaluha siya. Marami sa mga audience ang napapahid din ng luha. Si Tutoy, hindi ko man anak sa dugo. Siya ang naging buhay ko. At kahit wala na siya ngayon, nararamdaman ko pa rin ang yakap niya tuwing naiisip ko kung gaano niya ako tinanggap bilang tatay. Umupo si Mang Ben habang yakap ang plake, habang pinapalakpakan siya ng buong auditorium. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng press conference. Sa gitna nito, inilahad ni Nathan ang misyon ng bagong itinatag niyang foundation, Bantay Puso Foundation. Ang mga kwento tulad ng kay Mang Ben ay hindi na lang dapat mabalitaan pagkatapos ng trahedya. Kaya itinatayo natin ang Bantay Puso Foundation upang suportahan ang mga tulad niyang may malasakit sa kabataan, kahit hindi nila ito obligasyon. Ang foundation ay magbibigay ng buwanang stipend para sa mga mahihirap na ampunin, medical fund at emergency response para sa mga batang lansangan. At ang unang community ambassador, walang iba kundi si Mang Ben. Niyakap siya ni Celeste na noon ay naroon din sa event. Tahimik siya sa gilid. Ayaw lumapit sa spotlight, ngunit hindi maitatagong paghanga at pasasalamat niya. "Salamat, Mang Ben," bulong ni Celeste. "Hindi mo man ako kilala noon. Binuhay mo ang anak ko." Ngumiti si Mang Ben at tinapik siya sa balikat. "Hindi ko kailangang makilala ang ina, Celeste. Ang mahalaga, may batang minahal ko na parang sa akin." Habang ini-interview ng isang reporter si Nathan, may isang batang babae sa likod ng venue ang lumapit kay Mang Ben. Marumi ang damit, may sugat sa tuhod at hawak ang lumang stuffed toy. "Tito, pwede po ba akong sumama sa inyo?" Nagkatinginan sina Nathan at Celeste. Si Mang Ben ay lumuhod sa harap ng bata at ngumiti. "Anong pangalan mo, Iha?" "Lira po." Inilalayan siya ni Mang Ben. Kinarga at ngumiti. "Simula ngayon, hindi ka na ulila. May pamilya ka na." Dahil sa award na iyon, dumami ang mga sumuporta sa Bantay Puso Foundation. Naging inspirasyon ang kwento ni Mang Ben at Tutoy sa maraming barangay at local governments. Naglunsad ng mga feeding programs, foster homes, at scholarship para sa mga batang lansangan. Mula sa isang matandang may alambre ang tsinelas, ngayon ay kinikilala si Mang Ben bilang simbolo ng pag-asa. Ang isang bata na muntik malimutan ng lipunan. Si Tutoy ay naging dahilan ng pag-usbong ng kilusan. At sa bawat sulok ng hall na iyon, sa bawat palakpak, sa bawat ngiti ng batang natulungan, naroon ang alaala ni Tutoy. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggong pananahimik, humarap muli si Celeste sa publiko. Hindi bilang isang branch manager, kundi bilang isang ina na sugatan. Nagsisisi at handang bumangon muli sa ngalan ng pagmamahal. Sa isang open-air charity event ng Bantay Puso Foundation, kung saan tampok ang mga kwento ng mga batang natulungan at foster parents tulad ni Mang Ben, naroon si Celeste sa entablado. Kasama niya si Nathan at ang mga miyembro ng organisasyon, ngunit sa kanya, nakatuon ang spotlight. Suot niya ang simpleng blouse at itim na slacks. Walang alahas, walang makeup. Tanging pin ng foundation sa dibdib ang nagsisilbing simbolo ng bagong pagkatao niya. Tumindig si Celeste sa harap ng mga tao at sa gitna ng katahimikan ay nagsimula siyang magsalita.
Hindi ako naririto para sa parangal. Panimula niya. Naririto ako dahil gusto kong humingi ng tawad at magpasalamat. Napatingin siya sa malaking larawan ni Troy na nakadisplay sa gilid ng entablado. Ang batang minsan niyang isinuko at sa huli ay muling natagpuan. Pero nawala muli. Bata pa lang ako, tinuro sa akin na dapat iwasan ng dumi, ang baho, ang kahirapan. Kaya nung araw na pumasok si Mang Ben sa bangko, lahat ng paniniwala kong iyon ang umiral. Nangilid ang luha sa mga mata niya. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Pero mali ako. At ang pagkakamaling yon, naging dahilan ng pagkaantala sa tulong para sa anak kong matagal ko nang hinahanap. Dahil sa tingin ko sa kanya, nabigo ako maging ina. Nabigo ako maging tao. Tahimik ang lahat. Wala ni isang umubo. Marami ang tahimik na pumapahid ng luha sa mga mata. Simula nang pumanaw si Tutoy, araw-araw akong ginigising ng tanong na, ano pa ang silbi ko kung hindi ko na siya mayakap ulit? Ngunit itinuro niya ang logo ng Bantay Puso sa kanyang dibdib. Ang sagot? Para makatulong sa ibang tutoy. Sa bawat batang walang ina. Sa bawat matandang gaya ni Mang Ben na piniling magbahal sa kabila ng lahat. Doon niya inilahad sa publiko ang desisyong ibuhos ang sarili sa foundation. Ibinenta ko ang aking kondo. Isinara ko ang dating savings account ko at ngayon ay full-time volunteer na ako ng Bantay Puso Foundation. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Nathan na nasa tabi ng entablado ay nakangiting umiling, hindi sa pagdududa kundi sa paghanga. Lumipas ang mga linggo, makikita si Celeste ay hindi na lamang tagapagsalita. Siya ay aktibong bahagi ng grassroots work ng foundation. Isinusuot niya ang simpleng t-shirt ng volunteer. Bit-bit ang backpack na puno ng gamot, gatas at pagkain para sa mga batang inabutan nila sa mga underpass, kalsada at ampunan. Minsan habang nililinisan niya ang sugat ng isang batang babaeng putikan sa ilalim ng flyover, napaluha siya. Ang batang ito ay tinapon ng ina sa isang karton. Alam mo, anak, bulong niya habang pinupunasan ang tuhod ng bata. May anghel akong anak. Baka kaibigan mo siya sa langit. Sabihin mo sa kanya, ginagawa ko to para sa kanya. Sa isang symposium ng mga social workers at foster families, inimbitahan muli si Celeste para magsalita. Ngayon ay hindi na bilang ina ni Tutoy lang, kundi bilang inspirasyon sa mga dating mapanghusga na gustong bumawi. Tumayo siya sa harap ng mas maliit na grupo ng mga profesional. May dalang panyo sa kamay. Wala akong rason para mapatawad ako ng lipunan. Pero kung may natutunan ako sa sakit at kamatayan, ito yon. Ang pagmamahal ay hindi laging makukuha sa dugo. Minsan ang tunay na pamilya ay nabubuo sa paninindigan. Pinatok niya ang kanyang kamay sa dibdib. Hindi ko na maibabalik ang anak ko. Pero hanggat humihinga ako, sisiguraduhin kong hindi na madadagdagan ng mga batang nawawala o pinapabayaan. Sana kahit papaano, kahit hindi ako perpekto, maipagmamalaki pa rin ako ng anak ko sa langit. Bago matapos ang araw na yon, lumapit sa kanya si Mang Ben. May dala itong maliit na kwentas. Isang bagay na nakita raw niya sa bulsa ni Tutoy noon. Binigay niya ito kay Celeste. Para sa'yo to. Sa'yo to. Bilang mama niya. At sana wag mong hayaang mawala ang alaala niya sa puso mo. Tumango si Celeste. Inilagay niya ang kwenta sa kanyang leeg at hinalikan ng pendant. Hindi, Mang Ben. Hindi ko siya kalilimutan. At sa bawat batang matutulungan natin, buhay siya. Maghapon na naman na nasa lansangan si Celeste. Kasamang maghatid ng pagkain at gamot sa mga batang palaboy sa ilalim ng MRT station. Dati hindi siya makatitigil sa ganda ng manicure niya o sa presyo ng bag ng katabi sa elevator. Pero ngayon, ang halaga ng bawat pirasong tinapay na naibabahagi niya ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong luho. Mula sa di kalayuan, tahimik lang na nakamasid si Nathan.
Nakasuot ito ng simpleng polo at pantalon, pero walang makakaila sa dignidad ng kilos at lambot ng mata nito habang pinagmamasdan si Celeste na nakaluhod sa lupa. Pinupunasan ng gasgas sa tuhod ng isang batang lalaki. Pagkatapos ng biyahe ng outreach, niyaya ni Nathan si Celeste na magkape. Celeste, panimula ni Nathan habang nakatingin sa tasa ng kape. Ang laki na ng pinagbago mo. Hindi ko ma-imagine na ikaw yung babaeng nakita ko noon sa bangko. Palaban at mapagmataas. Tumawa ng mahina si Celeste. Ako nga hindi ko rin maisip na magiging ganito ang buhay ko. Akala ko dati mamamatay ako sa galit. Galit saan? Tanong ni Nathan ng seryoso. Napatingin si Celeste sa malayo. Sa mga alaalang pilit niyang nilibing sa ilalim ng trabaho at pagkukunwari. Galit ako sa mundo. Galit ako sa sarili ko. Galit ako sa Diyos, Nathan. Huminga siya ng malalim. Kasi pinilit kong lumaban noon. Pero tinakasan ko rin. At doon unti-unti niyang kinuwento ang kabuuan ng kanyang nakaraan. Nabuntis ako noon. Wala sa plano. Ang ama ng anak ko, brutal. Kontrolado ako. Ginugulpe at pinagsisihan ko yan araw-araw kung bakit ako nagtiwala. Isang gabi dinala ko ang anak ko sa bus terminal. Bala ko sanang magtago sa Maynila. Pero sa gitna ng gulo nawala ko siya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Celeste. Binalikan ko ang terminal, halos mabaliw ako. Araw-araw akong tumambay sa shelter. Nagbabaka sakaling makita ko siya. Pero walang wakin na dumating. Hanggang unti-unti nawala rin ang pag-asa ko. At yun ang araw na naging bato ang puso ko. Tahimik si Nathan. Hindi siya makapagsalita. Ang babae sa harap niya na dating inaakala niyang malamig at walang puso ay isang sugatang nilalang na matagal nang naghahanap ng kalinga. Alam mo, Celeste, mahinang sabi ni Nathan. Hindi mo kailangang buhating mag-isa lahat ng yan. Nagulat si Celeste. Bakit mo ako tinutulungan, Nathan? Hindi mo naman ako kaano-ano. Ngumiti ang binata. Dahil totoo ang pagsisisi mo. At dahil nakita ko sa iyo ang lakas na kahit kailan hindi ko pa nakita sa ibang tao. Napayo ko si Celeste. Hindi ako malinis. Hindi ako mabuting tao. Hinawakan ni Nathan ang kamay niya. Pero nagsimula ka ng magbago. Hindi mo kailangang maging perpekto para patawarin ang sarili mo. Simula noong gabing yon, mas lumalim ang ugnayan nila. Lagi nang kasama ni Nathan si Celeste sa mga activity ng foundation. Hindi lang bilang taga-suporta kundi bilang kaibigan na laging nandyan sa bawat pag-iyak. Sa bawat pagbagsak ng loob, sa bawat panalangin ni Celeste sa puntod ng kanyang anak. Minsan habang pinupunasan nila ang mga laruan sa bagong tayong bahay ampunan, bigla na lang tumigil si Celeste. Nathan, iniisip ko minsan, kung dumating kaya si Tutoy sa buhay ko nung masanda ako, yung mas buo ako. Baka ngayon buhay pa siya. Tumango si Nathan. Baka nga, pero baka rin kaya siya dumating sa tamang panahon para baguhin ka. Para maibalik ka kung sino ka talaga. Sa sumunod na linggo, madalas na silang nakikitang magkasama. Hindi maingay, walang grand gesture. Pero ramdam ng lahat na may espesyal na namamagitan. Isang simpleng hawak ng kamay, isang tingin ng pangunawa, isang katahimikan na hindi kailangang punuin ng salita. Si Mang Ben mismo ang unang nagsabi. Habang nakaupo sila sa bench malapit sa memorial wall ni Tutoy. Alam mo, Nathan, matagal ko nang alam na mabuting tao ka. Pero ngayon na kita nakita na masaya talaga. Masaya ako dahil sa kanya. Tugon ni Nathan. Sabay tingin kay Celeste na may kausap na batang babae. Anak mo rin siya kung tutuusin. Sabi ni Mang Ben na nakangiti. Sa puso mo at sa puso ng anak niya. Mainit ang araw nang matapos sa isang charity event sa isang pampublikong paaralan sa Tondo. Nakangiti si Celeste habang kinakausap ang ilang guro tungkol sa planong feeding program.
Ang pangalan niya ay unti-unti nang kinikilala, hindi bilang mapanghusgang manager, kundi bilang tagapagtaguyod ng kabutihan. Isang babae ng malasakit at pagbabagong loob. Ngunit habang papalayo siya sa eskwelahan, isang tinig mula sa nakaraan ang agad na bumalot sa kanyang buong katawan. Tinig na akala niya'y matagal nang nabura sa alaala. Celeste. Napatigil siya sa paglalakad. Naliga sa mga balikat niya at unti-unting lumabig ang kanyang mga palad. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita si Romel, ang lalaking minsang naging sentro ng kanyang mga bangungot, ang dating asawa na muntik niya nang ikamatay. Nakasuot si Romel ng leather jacket at dala pa rin ang dating tikas na puno ng yabang. May pilit ito sa kaliwang pisngi at may mga alo ng paninigarilyo sa kanyang hininga. Tumawa ito ng mapanlait habang pinagmamasdan si Celeste. Ang ganda mo ngayon. Ibang-iba ka na. Pero ako, hindi ako makakalimot. Hindi makagalaw si Celeste. Para siyang batang naipit sa isang madilim na sulok ng alaala. Lahat ng pasa, sigaw at pananakot ay muling bumalik. Anong gusto mo, Romel? Mahinang tanong niya, nanginginig ang tinig. Lumapit si Romel, inilapit ang mukha niya. Sumikat ka na, ha? Pero huwag mong kakalimutang asawa pa rin kita. At kung may nakukuha kang pera sa mga charity mong yan, akin ang kalahati. Nagtinginan ng mga volunteer at mga guro sa paligid. Marami ay nagtataka, pero walang makalapit. Si Celeste ay natulala. Halos mapaiyak siya. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Tutoy, ngayon lang muling naramdaman ni Celeste ang ganong kalalim na takot. Para siyang bumalik sa panahon na wala siyang boses. Walang laban, walang lakas. Pero bago pa makasigaw si Romel o maitulak siya, isang boses ang sumigaw. Tama na yan. Galing sa parking lot, mabilis na lumapit si Nathan. Namumulang mukha sa galit. Agad niyang iniharang ang sarili sa pagitan ni Celeste at Romel. Huwag na huwag mong lalapitan si Celeste. Mariing sabi ni Nathan. Ibang tao na siya ngayon. Hindi mo siya kayang sandakin. Tumawa si Romel. Sino ka? Boyfriend niya? Abogado? Wala kang kinalaman dito. Ngunit hindi natinag si Nathan. Humakbang siya palapit. Mas malapit pa, hanggang ang pagitan nila ni Romel ay ilang pulgada na lang. Ako ang taong magtatanggol sa kanya. At kahit hindi mo ako kilala, kilala ka ng batas. Isa kang abusado. At kung hindi mo pa alam, may ebidensya ng mga ginawa mo noon. Biglang tumahimik si Romel. Tila bigla siyang nabahala. Habang nangyayari ang tensyon, lumapit si Celeste. Hindi na siya nanginginig. Sa halip, mahigpit ang pagkakahawak niya sa papel ng foundation na kanina ay hawak niya. Hindi mo ako kayang takutin, Romel. Buo ang boses niya. Oo, nasaktan mo ako noon. Tinakot mo ako. Binugbog. Kinulong sa takot. Pero ngayon, wala ka nang hawak sa akin. Tumingin si Romel sa kanya. Tila hindi makapaniwala. Kung akala mo makakakuha ka ng pera mula sa akin, pues nagkakamali ka. Lahat ng naipon ko, nasa pangalan ng charity. Wala akong pag-aari, kaya wala kang makukuha. Lalong-lalo ng respeto ko. Habang nangyayari ang lahat, nagsimula ng dumagsa ang mga cellphone camera. May mga video na agad kinukuha ng mga volunteers, staff at dumadaan. Si Romel ay unti-unting napaligiran ng mga matang hindi nananahimik. Tingnan niyo to, nangaharas ng babae. Sigaw ng isa. Kung may delikadesa ka, lalayo ka na. Dagdag pa ng isa. Biglang napansin ni Romel ang mga mata ng mga tao. Hindi ito mata ng takot, kundi mata ng paninindigan. Wala na siyang puwang sa mundo ni Celeste. Hindi na ito ang babaeng umiiyak sa ilalim ng mesa. Isa na siyang ilaw para sa iba. Sa huli, tahimik na umalis si Romel. Pero tumingin muli kay Nathan at Celeste. Hindi pa tayo tapos. Mahinang bulong niya. Ngunit wala nang panginginig sa katawan ni Celeste.
Oo, tapos na. Matagal na. Sagot niya at hindi na lumingon pa. Sa gabi ring yun, nakaupo si Celeste sa veranda ng center. Katabi si Nathan, tahimik silang nakatingin sa langit. Salamat. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Nathan. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pero natutuwa ako. Sa wakas, nakita ko kung gaano kang katapang. Hindi ko akalaing kaya kong harapin siya. Sabi ni Celeste, pinipigilang umiyak. Pero siguro dahil alam kong hindi na ako nag-iisa. Tumingin si Nathan sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Hindi mo kailangang balikan ng dilim. Dahil kasama mo na ako sa liwanag. Sa gitna ng katahimikan, lumuhod si Nathan sa tabi ng kama ni Celeste at inalabas ang isang singsing. Celeste, hindi ko alam kung ilang araw na lang meron tayo. Pero kung papayag ka, gusto kong marinig mo na ikaw ang babaeng minahal ko kahit gaano kahirap, kahit gaano pang kasakit ang nakaraan mo. Umiling si Celeste, pero may ngiti. Salamat. Pero ang nais kong maging kabiyak ay ang pag-asa. Ang puso ko ay nakay-Tutoy na. Pero ikaw, Nathan, ikaw ang alaala kong iiwan. Mula sa silid ng ospital, tanaw ni Celeste ang langit. Maputla na ang kanyang mga pisngi at nakakalbo na siya dahil sa ilang session ng chemotherapy. Pero ngayon, pinili niya ng itigil ang gamutan. Ayaw niya nang maghabol ng oras. Hindi dahil sa pagod na siya, kundi dahil sa pagnanais na makasamang muli si Tutoy. Nathan? Mang Ben? Mahina niyang tawag habang nakahiga sa kama. Agad na lumapit si Nathan at si Mang Ben. Si Nathan ay may dalang puting rosas. Paborito iyon ni Celeste. Si Mang Ben naman may hawak na maliit na kahon na may larawan ni Tutoy. May huling-hiling ako. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Celeste. Ayoko na ng gamot. Hindi ko na kayang lumaban. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil handa na akong muling yakapin ang anak ko. Napapikit si Mang Ben. Halos hindi niya matanggap. Anak, maraming bata pang pwedeng matulungan. Paano na ang charity? Paano na kami ni Nathan? Napaluha si Celeste. Mang Ben, ikaw ang tunay na bayani ng kwentong ito. At Nathan, hindi mo kailangang magsakripisyo para sa akin. Sa'yo ko nakita ang kabutihang hindi ko inaasahan. Tahimik lang si Nathan. Ilang saglit, lumuhod siya sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ni Celeste. Celeste, hindi ko to ginagawa dahil naaawa ako. Mahal kita. Mahal kita sa kabila ng lahat ng sakit, galit at kasalanan mo noon. Pero kung ito ang gusto mo, irerespeto ko. Napangiti si Celeste kahit nangihina. Gusto ko sanang tumanda kasama kayo. Pero alam kong ang puso ko hindi na talaga maghihilom. Maliban na lang kung makakasama ko na si Tutoy. Muli, sa pintuan ng ospital, pumasok ang ilang batang tinulungan ng foundation. May bitbit silang mga bulaklak at card. Tita Celeste, salamat po sa lahat. Kayo pong pag-asa namin. Napaluha siya. Tiningnan niya ang bawat isa. Gamitin ninyo ang boses niyo para sa mga tulad kong natahimik noon. Ako'y isang taong nagkamali pero nabigyan ng ikalawang pagkakataon. Nang gabi ring yon, habang pinakikinggan niya ang tula ni Tutoy na inirecord ni Mang Ben mula sa ospital, isang audio ng pasasalamat sa kanya. Dahan-dahang pumikit si Celeste. Sa kanyang huling hininga, isang mahigpit na yakap ang gumuhit sa kanyang mukha. Parang nandoon si Tutoy, niyakap siya. Tumingin sa kanya na para bang sinasabing, Mama, hindi mo ako iniwan. Ako maghihintay sa'yo. At ang tuluyan ng bumagal ang monitor ng ospital, isang matamis na ngiti ang naiwan sa labi ni Celeste. Sa huli, hindi ang sakit ang tumalo kay Celeste, kundi ang pagmamahal niya sa anak niyang nawalay, ang pagsisisi na pinanday ng panahon, at ang kabutihang kanyang isinukli sa mundo. Siya man ay pumanaw, ngunit ang alaala niya nananatiling buhay sa puso ng bawat batang tinulungan niya.
at sa puso ni na Nathan at Mang Ben. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!